New Jordan Luka 2, highest basketball shoes, mabibili lamang sa halagang $3,199. I-click lang ang link sa comment section. Na-injury ang sentro ng Boston Celtics na si Kristaps Porzingis at sinabi niya na ang plano sa ngayon ay makasama ang team para sa Game 1 ng NBA Finals. Bagaman hindi kumpirmadong sinabi ni na Porzingis at Celtics coach Joe Mazzulla kung lalaro siya sa opening game ng serye, parehong ipinahiwatig nila na mukhang ganun nga ang mangyayari. Iniulat ni Shams Charania ng The Athletic na inaasahan na handa nang maglaro si Porzingis sa Game 1 sa Biyernes matapos sumali kamakailan sa ilang scrimmages. Nang tanungin kung 100% na siyang malusog, sinabi ng sentro, "Hindi ko alam. Tingnan natin. Mayroon pa akong ilang araw. Ginawa ko ang lahat ng kailangan para makabalik sa kondisyon sa paglalaro. Tingnan natin sa paparating na laro. May ilang araw pa at sa tingin ko makakatulong iyon. Bawat araw ay nagbibigay sa akin ng kaunting oras para mas maging magaling pa." Hindi pa nakakapaglaro ang 7-footer mula nang makuha niya ang left calf noong April 29 sa Game 4 sa first round ng serya ng Boston laban sa Miami. Ang mabilis na run ng team sa postseason ay tampok ang mga tagumpay na 4-1 sa unang dalawang rounds laban sa Heat at Cleveland Cavaliers at isang 4-0 sweep laban sa Indiana sa Eastern Conference Finals ay nagbigay ng mas mahabang panahon para makapag-recover ang Latvian. Sa kabila ng pag-aatubili na magbigay ng prediksyon sa hinaharap sa availability ni Porzingis, nagpakita ng kaunting pagkabahala si Mazzulla kung paano haharapin ng sentro ang intensity at physicality ng isang NBA Finals appearance matapos ang mahigit isang buwan na hindi paglalaro. Ang Boston ay naging 9-1 ngayong postseason sa mga laro na hindi nila nakasama si Porzingis. Pero naniniwala si Mazzulla na mas magaling ang Celtics kapag ang 7-footer nila ang nasa gitna. Sa totoo lang, hindi mo maaring gayahin ang bilis at intensity ng laro na sa tingin ko ay dumarating lamang sa ilang reps, sabi ni Mazzulla. Magaling na player si KP. Kahit nawala siya ng isang buwan, hindi nangangahulugang kailangan mong matutong muli kung paano maglaro ng basketball. Inaasahan kong babalik siya kung saan siya naiwan. Sa totoo lang, magkakaroon ng kaunting pagbabago. Nagsalita si Porzingis sa publiko ngayong araw sa unang pagkakataon mula noong May 4. Sa unang pagkakataon, mula noong May Kumbar at tinalakay ang mahabang proseso na pinagdaanan niya para makabalik. Sinabi ng veterano na sumali siya sa mga magagaan na practice at mas maganda na ang pakiramdam ko. Idinagdag na ang kakulangan sa aktwal na minuto sa mga laro ay hindi perpekto para masukat ang antas sa kanyang kondisyon. Nag-average si Porzingis ng 20.1 points, 7.2 rebounds at 1.9 blocks sa 57 regular season games. Nag-average siya ng 14 points, 5.7 rebounds at 1.5 blocks sa serye laban sa Miami bago siya magka-injury. Ang former All-Star ay hindi nakapaglaro sa 25 regular season games noong 2023-24 at ang Celtics ay 21-4 nang wala siya. Kailangan kong maging confident. Ayokong pumunta doon at mag-isip tungkol sa isang bagay, sabi ni Porzingis. Kapag nandyan na ako, kailangan kong ibigay ang buong atensyon sa paglalaro sa pinakamahusay na basketball na kaya ko at matulungan ng team. Hindi ideal, kahit na hindi ako makakakuha ng sapat na minuto sa laro, pero susunod na lang ako sa Agos. Susubukan kong maging pinakamahusay sa ibibigay na mga pangyayari. Sa isang punto nagtanong ang isang reporter patungkol sa relasyon nito kay Luka. Ang relasyon mo kay Luka, mukhang close kayo off the floor, pero hindi gumana sa loob ng court. Maaari mo bang ibuod ang 2.5 taon? Nakaka-frustrate ba? Nagmula ka sa New York, gusto mo ng fresh start, gusto mong gumawa ng impact, hindi ito nag-workout? Maaari mo bang ibuod ang mga panahon? Porzingis, hindi nagwo-workout? Sa tingin ko, oo. Nang mangyari ang trade, hindi ko alam, hindi ko iniisip iyon sa ngayon. Nakatutok ako sa trabahong nasa harap ko. Pwede nating pag-usapan iyon sa ibang pagkakataon. Tinapos ni Porzingis ang nakaraang season na may mga averages na 20.1 points, 7.2 rebounds, 2 assists at 1.9 blocks kada laro habang nag-shoot ng 51.6% mula sa field at 37.5% mula sa 3-point range sa 57 games. Tinulungan niya ang Celtics
na magtapos bilang number 1 seed sa Eastern Conference na may 64-18 record. Ang Game 1 laban sa Mavs ay sa July 7 sa Massachusetts. Ang magandang balita kay Porzingis ay nagbigay sa Celtics ng karagdagang lakas. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Brandon Ingram ay isa sa mga pinakapag-uusapang player sa off-season. Ang 2020 NBA All-Star ay may 1 taon na lang sa kanyang kontrata, kaya kailangang magdesisyon ang New Orleans Pelicans tungkol sa kanyang kinabukasan kung iti-trade o magi-extend ito. Sa isang kamakailang artikulo, iniulat ni Will Guillory ng The Athletic na hindi malamang na magbigay ng max contract extension ng Pelicans kay Ingram ngayong off-season. Ngayon, iniulat ni Sam Amico ng Hoops Wire na 2 team agad ang interesado kay Ingram. Ito ay ang Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers. Ayon sa artikulo ni Amico sa Hoops Wire, isang source ang nagsabi sa Hoops Wire na ang Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers ay interesado na itransaksyon si Ingram, nakikita ng $36 million sa susunod na season. Magiging kaakit-akit si Ingram sa Cavs dahil mayroon na silang Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Evan Mobley at Darius Garland. Depende sa kung ano ang kailangan nilang ibigay sa isang potensyal na deal. Ang posisyon ni Ingram bilang forward ay magiging mahusay na komplemento sa natitirang roster. Ang Cavs ay nagtapos bilang ika-4 na seed sa Eastern Conference na may 48-34 record at natalo sila sa Boston Celtics sa ikalawang round sa 5 laro. Si Ingram ay mula sa 1 taon kung saan nag-average siya ng 20.8 points, 5.1 rebounds at 5.7 assists bawat laro habang nag-shoot ng 49.2% mula sa field at 35.5% mula sa 3-point range sa 64 games. Ang Pelicans ay nagtapos ng season bilang ika-8 seed sa Western Conference na may 49-33 record. Sila ay na-sweep sa unang round ng playoffs ng Oklahoma City Thunder. Sa ibang balita naman mga kaibigan, matapos mag-viral ang kamakailang video ni Kevin Durant, nag-react ng perpekto si Steph Curry sa dance moves sa kanyang former teammate. Sa isang video na ipinost sa social media, makikita si Durant sa isang nightclub na nagpa-practice sa kanyang jump shot habang nasa dance floor na nag-prompt ng Instagram comment mula kay Curry na nagsabing USA, USA, USA. Magkakasama sina Curry at Durant bilang teammates sa loob ng 3 season mula noong 2017 hanggang 2019 na kung saan maraming fans ng Warriors ang masayang naaalala ito dahil nakapasok ang team sa 3 sunod-sunod na NBA Finals at nanalo ng 2 sa mga ito. Bagamat medyo naging magulo ang pag-iwan ni Durant mula sa Golden State matapos ang 2019 NBA season, naayos na nila ni Curry ang kanilang relasyon at parehong maglalaro para sa Team USA sa Summer Olympics sa Paris ngayong July. Sa paglahok ni Durant, Curry, Devin Booker, Anthony Davis, LeBron James, Anthony Edwards, Joel Embiid at Jason Tatum, malaki ang tsansa ng TNA team na makuha ang gintong medalya sa Paris. Malaki ang tsansa ng team na makuha ang gintong medalya sa Paris. Simula nang umalis sa Warriors, hindi gaanong nagtagumpay si Durant bilang miyembro ng Brooklyn Nets at Phoenix Suns na hindi umabot sa second round ng NBA playoffs. Kumakalat ang mga balita na maaring gustuhin ni Durant na umalis ng Phoenix at maaring maging open sa pagbabalik sa Golden State. Sana, gumanda pa ang kanyang dance moves bago magsimula ang Olympic Games. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.